Record na siya. Kaya nung palabas na kami, sabi ng isang vigilante officer, sabi niya, Pastor, nakita niyo po yung ano? Sabi ko, brother lang po. Sabi niya, nakita niyo po yung pinagdadausan niya. Naka-aircon na po. Opo, na ano na nga po namin. Biyaya po ng Panginoon na, oo nga, sabi niya yung biyaya ng Panginoon. Ayun po, nakakatuwa lang sa aircon na. At hindi na po siya yung dati talaga. Bugal-bugal yung pawis namin dun eh. Kahit tutukan kami ng electric fan talaga. Tagaktak yung pawis namin. No? Kanina talaga nabasalan namin. Naka-aircon na po siya. Nakakatuwa naman na binibigyan nila kami ng gano'n. Sabi nila, dito na po kayo mag-ano. Dito nyo na po ano yun. Kaya yun, nakakatuwa rin na gano'n din sa Hermosa. Mga po. Gano'n din po sa Hermosa. Nakikiusap sila bukas. Ayun, na kung pwede makapag-share sa kanila ng Word of God. Masyarahan daw po sila ng Word of Wisdom. Hindi ko lang masabi na yung wisdom na gagaling po sa Panginoon. Hindi po manggagaling sa amin, kahit kay pastor, hindi po. Ang wisdom po ay binibigay ng Panginoon. Ang may share lang namin doon ni pastor ay Word of God. At ngayon, ang bahala ng Panginoon na magbigay sa kanila ng wisdom at knowledge kung paano maintindihan yung salita ng Panginoon. Ngayon, sana bukas po, Panginoon ng kumilos bukas na makarating po kami doon kasi 8 po ang kanilang nire-request na time. Siyempre si Pastor po pagod pa. Sana kaya ni Pastor. Alam ko naman po sa tulong ng Panginoon na magiging maayos naman lahat. Kasi daw sabi nila kanina, 6 p.m. ba sila alis doon? 6 p.m. no? Hindi, pagkatapos doon yun, pag-iingat na ng Panginoon at bigyan siya ng kalakasan. Ganun din si Brother Jeff. Lahat sila pag-ingatan ng Panginoon. Ayun, nakakatuwa po. Ang ganda po dun sa Batangas kasi, no, unang-una rin na yung Lomi. Atikman nila yung Lomi ng Batangas. Doon yung original eh. Legit. Sabi nga, legit. Ayun po, salamat sa Panginoon. Ganun din sa anak ko, kay Caleb, nakauwi na po siya kanina. Galing po ng San Fernando. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Ganun din sa mga estudyante natin, sa mga nag-bumabiyahe, sa mga nagtatrabaho, kala Garden Nonoy, kala Tongtong, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, ganun din kay Russell sa kalakasan na binibigay. At ganun din, nakapagbahagi din kanina si Russell doon, nakakatuwa. Nakikinig po yung mga tao kasi meron din siya kakilala ron. Yung klase ko ng taga-Pinulot, kakilala siya. Nakakatuwa. Kahit yung polis na taga-Pinulot kanina, Sir Mosa, alam ko, binati siya kanina, diba? Binati siya, kilala siya. Makita nila yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano kumilos. Nakapag-short testimony rin si Brother Russell doon, ganun din ako. Nakikita nila kung gaano yung kamay ng Panginoon pagka gumalaw. Sabi ko nga sa kanila, pag nagtiwala tayo sa sarili natin, tayo po kasi isasablay. Tayo pwedeng magkamali, sigurado po yan. Pero ang Panginoon, pag sa Kanya po tayo nagtiwala, ang Panginoon po ay naman hindi magkakamali. Kaya yun po, salamat at naiintindihan naman nila na talaga nakikita namin yung mga itsura nila. Nakapokus silang lahat, walang talagang nakatingin sa amin, nakatitig, humingiti, sumasabay pag nagsasalita kami. Talagang, ibig sabihin, nakaka-relate po sila, lalo po dun sa sinashare ko nga po na naging buhay ko, kasi kilala ko nung Liparod, nagkukwento sila na, oo, Nobel yan si Kuya Arnold. Kasi alam nila, yung naging takbo ng buhay ko dati, na kung paano ang Panginoon po yung kumilos sa akin. At sabi ko nga sa kanila, pinagkatiwala ko lahat sa Panginoon. At hanggang makalabas ako, pati yung hanap buhay na meron ako, pinagkatiwala ko lang lahat sa Panginoon. At kung ano man yung meron ako, sabi ko nga sa kanila, hindi para iyabang ko sa inyo. Kung hindi para ma-encourage kayo, na kung paano gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. At kung ginawa sa akin ng Panginoon, kaya rin gawin sa inyo. At kung kaya ko, mas kaya nyo, ni-encourage ko sila ng gano'n na pagdating lang, paglabas lang, maraming offer sa akin, sabi ko sa kanila, kasi karamihan puro drugs ang kaso kahit yung klase ko. Maraming offer, automatic ako reject yun na. Kung nagtiwala na kayo sa Panginoon, kung nagbilib kayo ngayon, save kayo. Kasi ang kaligtasan instant, ang pagbabago ng tao, proseso. Sabi ko sa kanila, alam ko naiintindihan nyo na yan, maraming beses ng shiner ni Pastor. Dito, nagsisiris tayo. Yun, naiintindihan naman nila. Kaya nakakatuwa, sabi ko kanina kala Russell, mission accomplished na tayo. Nakakatuwa na nakapagtrabaho tayo sa Panginoon. Example ko nga sa kanya, paano tayong pipindot sa ATM kung wala naman tayong binibigay sa Panginoon. Ngayon, ang sarap pumindot sa ATM pag nag-request ka, alam mo, kahit minsan nga hindi na tayo hihingi, binibigay ng Panginoon. Ganun po kabuti yung Panginoon. Kasi parang huwag tayo maghanap kung wala naman tayong ibinigay.
Parang gano'n yan eh. Tapos kung may pindot ka, nag-expect ka na may lalabas dun sa ATM. Meron ka ba nilagay? Yun yun. Kaya sabi ko sa kanila, nagtatrabaho tayo, amo natin ang Panginoon. Siya ang boss natin. At ang magpapasweldo rin sa atin, Panginoon. Hindi ko naman inaano sa kanila na may sweldo kami. Sabi ko kasi dun sa mga nakakulong, hindi namin ito ginagawa dahil may nagpapasahod sa amin. Ito yung ginagawa namin dahil safe kami. Kasi ang kaligtasan, ang dapat mauna, ang paggawa ng kabutihan po follow yan. Tulad ng ginagawa namin ito yung bunga na. Ayun po, at natiintindihan naman nila, salamat sa Panginoon sa binigay sa amin na kahit si Victor, nakapag-share siya, natutuwa ako na nagagamit na siya ng Panginoon. Si Hermosa, nagpahagi siya, nakikita ko nalakad na rin siya, pagka naglatag siya talaga may mga Bible verse siyang binibigay. Nakakatuwa, sabi ko na dati, pagkasama namin kay Andy, pupunta pa sa likod ni kay Andy, minsan tatago, parang iyapa. Ngayon, nagagamit na siya ng Panginoon, unti-unti lang po talaga. Makikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. Na si Victor pwede mo lang pakawalan. Isang araw, darating yung panahon, pag pinagkaloob ng Panginoon at kagustuhan niya, may evangelist na tayo. Meron akong evangelist yung heaven bound. Yun po, nakakatuwa yung bata na ito. Pagpatuloy niyo lang, patuloy lang siyang pag-alit sa Panginoon. Ang Panginoon naman na magsusupply ng lahat ng kanyang pangangailangan. Lagi niya lang ipagkatiwala sa Panginoon. Yun po, patuloy niyo po ibinabalik ang napakataas na patuloy sa ating Panginoon. So, sino ba ba? Meron pa gusto mo ng pasalamat? Testimony o song of praise ko. Si Kuya Russell daw. Tumingin si Victor eh. Sige. Papasalamat po sa araw na ito sa aming gawain. Kahit na mainit, pero iba yung pinakit ng init ng Panginoon. Pero bago yun, inanong kay Kuya Arn, sabi mo Kuya Arn, parang nakakonsensya akong sumama sa inyo. Kasi basta sumama ako sa inyo, kasi may nangyari. Ako nag-iisip parang nagkaroon ng kasalanan siguro. Sabi sa kanya. Sabi niya, huwag kang maalo dahil nasa flesh pa tayo ng katawan ng tao. Yan yung pakiramdam ko is parang ayaw ko nang umarap sa gawain ng Panginoon kasi hindi nagawa ko kasalanan. Nagalit kasi ako. Kaya nagalit ako. Sabi ko Arnold, siya din na nagagalit. Baka mas malala ako nagagalit. Araw-araw. Araw-araw. At yan yung sa Romans 8:10 Yan yung sa Romans 8:10, there is none righteous, no, not one. At sa sinasabi niya nga sa 6:23, that the wages of sin is death, but the gift of God. Yung, ano na lang, iano mo na yun nga, no one is perfect kung nakatira sa mundo. Ano na lang. Sinare ko din Paul kanina is yung Romans 6:26 about kumatayan nila para alam na nila kung saan sila talaga na. Mas maganda na yung rektahan. And then, salamat ako sa Panginoon dahil una sa lahat, nung global sa Dinalubian, makikita mo yung hirap ng ilan na sila? 3? 4 po. Tama pala, kanina gutom na gutom sila. Gutom na gutom sila, grabe. Wala pa po yata ang gawin. Wala raw dalaw ng daw sabi ng Prince. Buti hinipos si Kuya Ern, binigyan sila ayuda. Simpleng almusal, kape, tinapay. And then, sa sa sundan is Hermosa. Nakita ko po talagang kabata talaga. Grabe. Iba talaga pag wala ka sa Panginoon. Meron sila, nandun sila sa loob ng selda, may dalang Bible. Ewan ko para sa yung ginagawa nila sa Bible. Siguro, naliwanagan na siya. Mas maganda. And then, pinakita ng Diyos yung mga naging kaklase ko sa ibang section. Mga ko yun, mga 2 years lang. And then, nakita ko mga tinuturo ko dati sa engineering drawing. Tapos ngayon, nakita ko police na. Ayun po yung mga sa akin. Ayaw kanina. Si Dapusan. Klase mo ba yun? Sa ano lang po, ibang subject. And then, yun. Wala Panginoon, nakikilala kami. Nakikilala niya pa ako. Niyakap niya. Wala lang mag-kiss kami. And then, nakikita ko din kay Brother Victor,
ito yung siguro yung future natin, future na huwag kang huwag kang bago, and then tuloy mo lang, thank you kay Lord dahil hiningi po ka niya, and then sana i-grab mo na to kasi madaanan lang yung ganyan. And then, salamat ko sa Panginoon. Yung nangyari nga po kanina sa Orani is napakaganda po ng pinupuntahan. Dati po hindi po ako makahinga. May electric pump pang sarili para makasama doon. And then may naka-stay na electric pa sa para makahinga. Ngayon, aircon na. Masarap. Pwede ka na matulog. Inaantok ko trabaho pero nung maganda yung kwentuhan, yung mga baksakan na kwentuhan natin, nakikita ko yung oral hindi nakatulad na parang medyo negative. Ang ganda, masigla po yung ano nila. Talagang positive. Kahit silang parang bitin na bitin po sila. Sana po ganun din yung makita natin sa kasunod na yung nananabig sila sa salita ng Diyos. At ganun din po sana tayo. Ayan po, nagpapasalamat ako ngayon sa kalakasan ng aking asawa sa araw-araw na pagpasok ng sumada. Sa aking anak. Ayan, pagkasagad din sa aking anak, ngayon din po sa akin. Salamat sa Magaling mo si Ate Gay, Gay? Ayan po. Sa Diyos ang paborila. Magaling mo si Ate Gay, Gay? Oo. Magaling. Parang wala. Nagdaan eh. Malikot pa rin. Amen. So, meron pa po ba? Sa mga praying testimony po. Sa salamat po. Dito lang ako. Yes, Pasalamat din ako sa Panginoon no, sa bigay niya sa atin sa araw-araw na panibagong buhay. Araw-araw binibigyan na tayo ng lakas. Kaalam din sa mga ginagawa natin. No? At napapasalamat din ako sa Panginoon no, sa mga ginagawa nila ni Brother Arnold. Kaya hindi ako nagkiwala dun sa text. Kasi ako hindi ako milig sa text eh. But I pray myself na thanks God na ginagamit niya si Brother Arnold sa mga ganun na sitwasyon. Amen. Na parang no, kahit pala si Pastor, nagampanan niya yung para sa kay Pastor nga sitwasyon nga sila doon magkasama. Thanks God kasi si Brother Arnold, hindi ako talaga maniwala no, sa isip ko hanggang ngayon na sa ganung ginawa niya, binago sa ng Diyos. Kaya yun talaga yung papasalamatan natin sa Diyos no, na hindi niya tayo pinapabayaan. Minsan, di ba may mga sakit tayo, hindi tayo, ibig sabihin na kung wala tayo sakit, saka na tayo magpapasalamat. Kahit may mga sakit tayo sa katawan natin, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo talaga papabayaan kung malapit lang tayo sa Kanya. Amen. Tsaka, pasalamat din ako doon, sabi ni Pastor, ni Brother Arnold sa Romans 6:23, no? Ang bugmas ang Diyos. Pero yung mga tao, alam natin na hindi nila na-appreciate kung gaano tayo pamahal ng Diyos. Sino pa ba magbigay ng book to your next, di ba? Amen. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Amen. So yan ang buhay na binigay ng Diyos sa atin, hindi natin yan mabayaran kahit anumang bagay dito sa mundo eh. Kasi ang pagmamahal ng Diyos sa atin buong-buo, pero tayo, maraming tao talaga na kahit na nakarinig na hindi nila ma-appreciate. Mas ma-appreciate pa nila na yung mga kamag-anak nila mamamatay, masasaktan pa sila. Pero mas hawkan nga ang Diyos binigay ang kaisa-isa yung anak no, nagtubos ng kasalanan natin. Kaya nga, minsan nakakasama ng loob eh. Ang mga tao ito, binibigyan nila pansin, yung mga artista, yung mga taas sa lipunan, pero hindi nila naisip kung gaano kataas ang pagmamahal ng Diyos sa lahat sa atin dito sa mundo, no? Kaya nga ako, pinapapray ko rin nga kahit hindi man marinig ng tao, hindi man ako lagi na... pero ako din, pinapapray ko talaga yung mga tao na maabutan nila at malaman nila ang salvation. Kasi nakakawawa naman ang mga taong hindi makaalam ng salvation, no? Kaya papasalamat din ako sa Panginoon sa araw-araw pa na continuation pa, may tao siya na ginagamit yung nag-spread din sa gospel niya sa mga lugar na dapat pinupuntahan, kagaya din niya ng kulungan. At papasalamat din ako sa Panginoon to continue sustaining grace gift sa buhay natin sa araw-araw. Thank you so much din sa bisan nga kunti lang tayo po natuloy ang ating prayer meeting. Maraming salamat dyan. Amen. Amen. Amen po. Sino pa po? Sino pa po ba? Meron pa po ba?
Buhay pa, buhay pa. Unang bagsak na yan, unang pagkakataon sa buhay niya. Hindi ka pa? Precious name, oh how sweet. Ayun, okay na. Hope of earth and joy of living. Take the name of Jesus ever. As such a blessing. If temptations shall not be gathered, break that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of living. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of living. Amen. Oh, the precious name of Jesus. How it fills our souls with joy. His loving arms receive us, and His songs are dance and joy. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of living. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of living. At the name of Jesus glowing, falling across the atmosphere. King of kings is given never from Him, when our journey is complete. Precious name, hope of earth and joy of living. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of living. Amen. Amen po. Meron pa po ba? Si ikaw no. Nagkami sa atin natin, muling nandito tayo Amen. para sa prayer meeting, kahit kakaunti lang tayo. At least, muli tayo nagsama-sama. Salamat ako dahil mula nakarating kami dito, safe tayong lahat. Salamat ako dahil hindi tayo pinakuryaan araw-araw. Sila pastor, ating sa event sa Lipa, nakarating sila doon, napakinig ng salita ng Diyos, and na-pray din sa pagbalik. Trabaho. Kapasama ako dahil kaarawan ng anak hapon, ganda na ng kanyang gita. Tayo nga pala. Happy birthday kay Simon. Makita ng takot sa Diyos. Amen, amen. Magkaroon ng malawak kong pag-iisip habang lumalaki. Amen. Meron pa po ba? Yes. Okay lang yan, okay lang. Thank you po sa Lord talaga. Yung sa ano po, papasalamat ko sa kanya sa pag-iingat po sa amin. Sa, yun nga po yung sa paglabas po kay Simon sa birthday po ng kahapon. Kahit po may sakit, go pa rin talaga. Thank you po sa kagalingan na binibigay pa rin ni Lord sa buhay ko po. Tapos po sa buhay po ni Mama. May sakit ko lang si Mama pag-pray po natin. Amen. Yung sa UTI po kasi pabalik-balik, baka din po sign ng stress din po, kaya ganun po yung sa menstruation po. Tapos, papasalamat po ko sa Lord na yung
everyday po na kalakasan na binibigay niyo sa akin. Kahit na medyo nga stress nga po. Nagpapasalamat po ako dahil palaging nandyan po siya para sa amin. Amen. Despite po na sa mga struggle na alam ko po na may plano talaga ang Diyos. Sana po sa susunod po talaga yung sa family ko po pinag-pray ko na ma-share po yung salvation sa kanila na dapat po talaga yung family natin yung pinag-first priority po natin Tama. talaga sa kaligtasan. Hindi po yung para sa atin lang, dapat ma-share po natin ang gospel yung pamilya natin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil still po nakauwi si Tong-Tong, still po lagi siya sa mga biyahe niya lagi sa malayo man po siya sa amin. Pagpasalamat po ako sa Diyos. Yun lang. Amen. Amen. Meron pa po ba? Kasi balik mo siya dati. Wala na po. Bago ko ibigay yung oras kay Brother Victor, nilubong na si Arnold po na pawis po na sa amin. Pigeon mo rin, baka matulog. Yun po, sige po, kunin po natin yung modern hymnal natin, kulay blue. Tayo po ipawit sa Panginoon. Page 235 po, 235, I am resolved. Pagka po nandiyan na, say amen na lang po. Amen. Ang first stanza po, Napawin na po. napawit na. Kita nyo naman po talaga, napawit po pala to. Hindi po, pipili pa po tayo, marami pong awitin. Pasensya na po kayo kasi hindi po ako talaga magpapakay. Doon lang tayo sa mga common na kinakanta natin. Yan mo siya, ang ganun tao marami. No. 333 daw po. No. Love lifted me. Andiyan na po. I was sinking deep in sin. First stanza po, ready? Sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me.
Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else would help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Isa pa po. Amen. Napakano ng pag-ibig ng Panginoon, no? Ang tayo ng kanta. Dito ko muna, 120 ba yun? 120. Amazing Grace. Wala namang biyaya. 120 po, Amazing Grace. Nandiyan na po, si Imo na lang po. Amen. Amazing Grace. First stanza, ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously the grace appeared, that hour I first believed. Too many dangers, toils, and snares I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise, that will we first begun. Ibigay ko na po sa ating evangelist, Victor. Amen. Okay, start na po tayo ngayon sa ngayong gabi. Dahil late po tayo nag-start, late din po tayo ulit. Dali lang po. Okay lang. Okay, hindi siguro na po. Nagulo. Kung si Pastor daw, overtime siya, overnight. Pwede naman po kayo maglatay. Ngayon po, ang topic po natin ngayong Wednesday evening is the condition of our heart. Bago po tayo mag-start ngayong gabi sa lesson na ito, nais ko po muna magtanong sa ating lahat. Ang katanungan ko po ay, kung harap po tayo ngayon sa Panginoon, ano po kaya ang kalagayan ng ating puso?
puso sa kanyang paningin. Ano po ba kaya ang kalagayan o nais ng puso? Kung titingnan tayo ng Diyos, ano po ba ang nais ng puso o ano po ba ang kalagayan ng ating puso? Dito po, alam natin na marami po ang nakikinig sa salita ng Diyos. Marami po ang nagsisimba, nagbabasa ng Bible, at nakikinig sa preaching. Ngunit hindi po pare-pareho ang bunga ng kanilang buhay. Bakit po kaya yung iba ay sumusunod o nanatiling tapat sa Panginoon? Samantala, ang iba naman po ay madaling bumalik sa kasalanan. Ang sagot po ay makikita natin sa Matthew chapter 13, verse 1 to 23. Sa chapter na po ito, dito po yung central ng ating lesson ngayong evening, na sa chapter na ito ay tinuro po ng ating Panginoong Jesus ang talinhaga ng manghasik. Ang binhi ay isa, ito ay ang salita ng Diyos. Ang manghasik ay isa, ngunit ang naging bunga ay magkakaiba dahil sa kalagayan ng lupa na siyang larawan ng puso ng tao. Kaya siguro po, yung iba sa inyo ay nag-isip kung bakit ito po yung preaching ko ngayong gabi. Kasi po, ito po kahit yung Matthew po ay kasama sa Gospel of the Kingdom of God, dito po ay parang ma-examine natin yung ating sarili, kung ano po ba ang kalagayan natin ngayon. Hindi, ibig sabihin po nito kung ano po ba ang kalagayan natin. Ibig sabihin, may matututunan po tayo dito sa Matthew chapter 13. Dito po, kaya sa ating pag-aaral ngayon, huwag po natin isipin kung sino po yung tinutukoy ng mensahe. Sa halip, examine yourself or ourselves. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Diyan na po ba lahat? Amen. Kung magbabasa. Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own self. Know ye not your own self how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Dito po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, dito po examine yourself. Suriin po natin ang ating sarili. Narito po yung dito po is malalaman po natin or ma-examine o mapapag-aralan natin ang ating sarili. Kung ano po ba tayo sa apat na tinatawag ni Jesus tinutukoy ni Jesus sa Matthew chapter 13. Dito po, itanong po sa ating sarili kung anong uri po ba ang mayroon tayo sa harapan ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 13, meron po apat na uri na tinutukoy sa Jesus na klase ng lupa. Una po ay sa tabi ng daan. Pangalawa ay sa mabatong lupa or the stony ground. Pangatlo ay sa matinik na lupa o thorns. Pang-apat po ay mabuting lupa o good ground. Ang una po nating pag-aaralan ngayon ay the wayside soil o sa tabi ng daan. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 13 verse 4. Matthew chapter 13 verse 4, diyan po ba lahat? Amen. And when he sowed, some seed fell by the wayside, and the fowls came and devoured it up. Then tanong po tayo sa verse 19. When anyone hear the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one and touch away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside soil. Dito po, ang unang uri ng lupa na binanggit po ng Panginoong Jesus, ang lupang nasa tabi ng daan o the wayside soil. Noong panahon po ni Jesus, ang bukid ay may mga daanan na nilalakaran ng mga tao dahil araw-araw nila itong pinatapakan, tumitigas po ang lupa. Kapag ang mga hasik ay nagasik po ng bigli, may ilang butil na napunta sa matigas na daan. Dahil matigas ang lupa, hindi makakapasok ang bigli at nanatili lamang ito sa ibabaw hanggang sa dumating ang ibon at ito ay kanilang kapatid. Dito po, ito po yung larawan ng matigas na puso. May mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, nakakarinig po sila ng pangaral o sa preaching. Umaten po sa church, nagbabasa ng Bible at naririnig po ang gospel. Ngunit dahil matigas ang kanyang puso, hindi nila ito pinaniniwalaan. Hindi nila pinapabayaan na baguhin sila ng salita ng Diyos. Dito po sa verse 19, pagkatapos ay sinabi po ni Jesus dito, then cometh the wicked one and catch away that which sown in his heart.
Kapag po ang tao ay hindi naniwala sa salita ng Diyos, sinasamantala po ito ni Satanas. Agad niyang inaagaw ang katotohanang narinig ng tao upang hindi tumubo at mamuna. Ganito din po ang nangyari sa isang taong may matigas sa puso. Naririnig niya po yung pangangaral o yung preaching. Napapakinggan niya po yung ebanghelyo o yung gospel. Alam niya po yung tungkol kay Jesus na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi niya ito pinaniwalaan, hindi kailanman tumutubo ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po sinabi ni Jesus na masama ang binhi. Hindi sinabi ni Jesus na patay na ang binhi. Ang problema po dito ay ang lupa. Ang salita ng Diyos po ay banal, makapangyarihan at hindi nagkakamali. Ngunit kung ang puso ng tao ay matigas, hindi ito makikinig upang baguhin ang kanilang puso. Habang patuloy nila itong tinatanggihan, ang salita ng Diyos ay lalo pang tumitigas ang kanilang puso. At kapag matigas ang puso ng tao, hindi gaano, kahit gaano pa kaganda ng preaching, kahit gaano kalinaw ang katotohanan, hindi ito nakikita sa kanilang buhay. Dito po ay, sinasabi po dito na kapag yung puso ng tao ay matigas, kagaya po ng The Wayside Soul, ay parang kahit gaano pa po kaganda ng preaching, gaano pa po kaganda yung pangaral, hindi po nila ito pinapakinggan. Sa halip ay parang binabaliwala po nila ito at parang never mind na lang po nila ito. Nakasulat po sa Hebrews chapter 15, chapter 3 verse 15. Hebrews chapter 3 verse 15. Hebrews chapter 3 verse 15. While it is said, today if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Dito po ay huwag nating patigasin ang ating puso kapag naririnig po natin ang salita ng Diyos. Ang matigas na puso ay hindi po sumasang-ayon sa kanyang katotohanan. Parang yung matigas na puso po, kahit gaano pa po kahit ano pa sinasabi ng Biblia sa kanya, hindi niya po pinapaniwalaan, hindi niya po pinapakinggan at hindi niya po ginagawa. At dito po, pag narinig po natin ang tinig ng Diyos, pag narinig po natin ang salita ng Diyos, huwag po natin pagmatigasin ang ating puso sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at banal. Dito po, huwag po tayo maging kagaya ni Pedro sa Exodus chapter 8 verse 15. Nang ipinadala po ng Diyos si Moses upang sabihin kay Pedro na palayain ng bayan ng Israel, paulit-ulit niyang narinig ang salita ng Diyos. Hindi lamang siya nakarinig ng salita ng Diyos, nakita rin niya ang kapangyarihan ng Diyos sa mamagitan ng 10 salot at himala na dumating sa Egypto. Ngunit nang sumunod, pinatigas niya po lalo ang kanyang puso. Ito po mismo ang inilalarawan ni Jesus sa Matthew chapter 13 verse 19. Ang taong nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito pinaniniwalaan dahil walang lugar ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ito nag-ugat at hindi rin po ito namunga. Isipin po natin ang isang sementadong kalsada. Kahit gaano pa po kaganda ang binhi, kapag inahagis ito sa semento, hindi po ito tutubo. Hindi dahil patay na po ang binhi, kundi walang lugar upang ito ay magugat. Siguro ay ilang taon na po tayo nagsisimba. Nakikinig ng pangaral o sa preaching at nagbabasa ng Bible. Ngunit ang tanong ay hindi kung gaano po tayo matagal na nakikinig. Ang tanong po ay naniniwala ba tayo at sumusunod sa salita ng Diyos? Sinusunod po ba natin ang utos ng Diyos na para sa atin? Na tayo ligtas na dapat ipag-serve ang Panginoon at sundin ang nais ng Diyos para sa atin? Ay sinusunod po ba natin ang nais ng Diyos para sa atin? Kung sa tuwing tayo po ay tinatamaan ng pangangaral o sa preaching, o ay mas pinipili pa natin huwag pansinin ito, kung sa tuwing nakuparin po tayo ng Diyos, ay pinapatigas lamang natin ang ating puso. Baka unti-unti na tayo maging katulad ng Wayside Soul. Parang pag natatamaan po tayo ng preaching, parang nakakorek tayo ng salita ng Diyos, parang binabaliwala na lang natin yung salita niya. Parang sasabihin po natin sa isip natin na hindi naman totoo yan. Parang hirap naman gawin yan. Parang Save na ako eh. Save naman na ako, punta na ako sa langit, hindi ko nagagawin yan, hindi ko na kailangan gawin yan. Dito po, sinasabi po ng salita ng Diyos na hindi nawawalan ng kapangyarihan, hindi ang binhi ang problema. Ang tanong ay handa ba ang ating sarili na paniwalaan at sundin ito. Dito po ay sinasabi na yung salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi po yung binhi ang may problema, kundi yung lupa. Na hindi po tinanggap ng lupa yung binhi. O hindi po parang
Di ba po pag nagtatanim tayo, nilulubog po natin yung buto para tumubo at dinidiligan. Dito po, pag nagtanim po tayo sa bato o sa sementadong lugar, hindi po to mapupunta sa ilalim at hindi rin po ito tutubo at magugat. Dito po ay parang hindi ang binhi ang may problema. Ang tanong po ay handa ba ang ating sarili na paniwalaan at sundin ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4 verse 12, Hebrews chapter 4 verse 12. Nakasulat po dito na, "For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joint and marrow, and the discerner of thoughts and intents of the heart." Dito po, ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang buhay. Ngunit kung manatiling matigas ang ating sarili, hindi natin mararanasan ang pagbabago nais ng Diyos para sa atin. Kung ang unang uri po ng lupa ay larawan ng tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang ikalawang uri naman po ng lupa ay mapandaya ang mapanloko. Papaliwanag ko muna po saglit. Yung first o yung una po natin pinag-aralan, yung the wayside soil, ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 na yung salita po ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang buhay. Sabi nga po namin kanina sabi nga po ni Brother Arnold kanina sa jail, sa ministry, sabi niya, yung kaligtasan po natin ang instant, pero ang pagbabago po ay proseso sa atin. Ang kaligtasan po natin, once we believe sa finished work ni Jesus Christ, instant ligtas na po tayo sa kinakatayuan natin o sa kinakupuan natin. Pero yung pagbabago po ay proseso. Then kung ang unang uri po ng lupa ay larawan ng taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang ikalawang uri naman po ng lupa ay mapandaya o mapanloko. Hindi na ito yung pusong hindi nakikinig sa salita, kundi ito ay pusong nakikinig sa simula, ngunit hindi nagtatagal. Kung ang una naman po na tinutukoy ni Jesus sa Matthew chapter 13 ay the wayside soil, ang pangalawa naman po ay the stony ground o the shallow heart. Matthew chapter 13 verse 5 to 6. Matthew chapter 13 verse 5 to 6. Hindi lang po ba kayo lahat? Amen. Matthew chapter 13 verse 5. Some fell upon stony places where they had no much earth, and for weed they sprung up because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered with earth away. Then talon po tayo sa verse 20 to 21. But when that received the seed into stony places, the same is he that hear the word and anon with joy receive it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution arise because of the word, by he is offended. Dito po, pagkatapos po talakayin ni Jesus ang wayside soil, itinuro niya ang ikalawang uri ng lupa o yung the stony ground. Kung ang unang lupa ay larawan ng taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang ikalawang uri ng lupa naman po ay larawan ng taong agad sumunod ngunit hindi nagtatagal. Dito po, nung panahon po ni Jesus, ang stony ground ay mabatong daan. Wala pong gaanong lupa. Dahil dito, mabilis humibol ang binhi dahil mainit ang lupa. Pero hindi makapag-ugat ng malalim. Kapag po, once na sumikat ang araw, agad po itong nalalanta at namamatay. Ganito din po ang mababaw na puso. Ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad sila natutuwa, masigasig sila sa simula, umaten sa gawain, masayang umaawit at parang gusto-gusto mag-ikot sa Diyos. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, pag-uusig, paghihirap o sinusubukan sila kung makakasunod ba sila sa utos o gusto ng Diyos para sa kanila, agad silang tumatalikod sa salita ng Diyos at parang ang gusto nila ay yung mga gandang salita. Halimbawa po na Philippians chapter 4 verse 19. But may God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Parang ang gusto lang po nila is yung mga magagandang salita. Pero pagdating po sa pagko-correct ng kanilang maling ginagawa, agad nila ito binabaliwala. Halimbawa po ng 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Now concerning the things whereof
He wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Dito po ay pag tinatama yung mali natin ginagawa, binabaliwala natin ang kanyang salita. Parang ang gusto lang po natin yung kayamanan o yung magagandang makukuha kay Kristo. Pag sinabi po ng Bible na but may God shall supply all your need, parang natutuwa po tayo, parang nabibless po tayo doon. Pero pagdating po sa pag-correct ng ating maling ginagawa, gaya po ng example ng 1 Corinthians chapter 7 verse 1, now considering the things whereof He wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Parang hindi po natin ito pinapakinggan, hindi po natin sinusunod, at parang binabaliwala natin. Siguro, wala naman si Pastor Miguel dito. Short testimony muna po ako dito. Habang pinipreach po ni Pastor yung 1 Corinthians 7, chapter 7, verse 1, yung not to touch a woman, parang hindi ko po pinapakinggan, binabaliwala ko po yung sinasabi niya, pero napagtanto ko pala na mali pala yung ginagawa ko. At parang ako mismo yung nahiya, parang ano ko sa mga mali kong ginagawa. At sabi ko sa sarili ko, kahit ano pang sabihin ko, mali pa rin talaga. Kahit ano pa yung in-explain ko sa kanya na hindi pastor, paano kaya paano namin makikilala yung isa't isa kung hindi kami dadaan sa proseso ng boyfriend and girlfriend. Parang ayun yung napangituwiran ko sa kanya. Pero kahit saang banda talaga tayo magsalita, mali po talaga. Parang para sa akin, yung gusto ko lang makuha, yung kaligtasan. Pero pagdating sa pagko-correct ng ating maling ginagawa, parang hindi natin sinusunod o hindi natin pinapakinggan. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nakasulat po dito, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dito po, ang buong kasulatan ay nagmula sa Diyos at may layunin sa buhay ng tao. Itinuturo nito ang katotohanan, ipinapakita ang ating mga pagkakamali. Itinutuwid tayo kapag naliligaw at isinasanay tayo mabuhay base sa kanyang kagustuhan. Sa madaling salita po, ang salita ng Diyos ang gabay upang maituwid ang ating buhay at lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin po nito ay kapag dinayaan natin ang salita ng Diyos o sundin natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, o kaya naman ay hayaan natin kumilos ang salita ng Diyos sa ating buhay para itama ang ating mga mali natin nagagawa, tayo ay magkakaroon ng malalim na ugat na kailanman ay hindi matitinag pagdating po ng pagsubok. Dito po sa Colossians chapter 2, 6 to 7, Colossians chapter 2, verse 6 to 7, nakasulat po dito ay, as ye therefore receive Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, as He root and build up in Him and establish in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Thanksgiving. Dito po ay pagkatapos po natin maligtas, dapat po talaga is mag-serve tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po yung nagdusa sa ating kasalanan. Siya po yung nagbayad at siya po yung nagbuhis para sa ating kasalanan. At ang tanging na lang natin gawin ay nakasulat po dito, so walk ye in Him. Lumakad po tayo base sa kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Huwag po tayong maging pag sinusunod po natin yung salita ng Diyos at pag pinapakinggan o ginagawa natin ang bawat ang instruction ng Diyos para sa atin, nagkakaroon po tayo ng malalim na ugat sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Parang hindi po tayo matitinag pagdating ng pagsubok. Huwag po tayo maging kagaya ni the rich young ruler. Siguro kilala niyo na po ito, yung tinutukoy dito sa Matthew chapter 19 verse 16 to 22, yung the rich young ruler. Isang taong maaaring ko pong gamitin bilang illustration ng story ground ay ang the rich young ruler. Mababasa natin ang kanyang kwento sa Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Dito po, lumapit siya kay Jesus at nagtanong. Buksan po natin Matthew chapter 19 verse 16. Ito po nakasulat, and behold, one came and said unto him, Good Master, what
what good thing I do that I may have eternal life. Dito po nagtanong yung the rich young ruler, the rich young ruler kay Jesus. Makita natin na interesado po siya na malaman ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Nakiusap siya kay Jesus at tilang handang makinig sa kanyang sinasabi. Ngunit nang isinabi po ni Jesus ang tunay na kalagayan ng kanyang puso, sinabi niya sa Matthew chapter 19 verse 21, nakasulat po dito, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Dito po, hindi sinabi ni Jesus upang ituro na ang pagbebenta ng lahat ng ari-arian ay paraan ng kaligtasan. Sa halip, ipinakita niya ang hadlang na pipigil sa lalaking ito na sumunod ng buong puso. Parang pinapakita ng Jesus sa tao na yon na sinabi niya po kanina sa pabasa natin na Jesus said unto him, if thou be perfect, go and sell thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Parang yung hadlang po ng taong yon, yung kayamanan niya para mapalapit siya sa Diyos. Parang ang ibig sabihin po ni Jesus na bitawan niya yung kayamanan niya at sumunod sa Kanya. Kasi yung naghahadlang lang sa Kanya para sa relasyon sa Diyos is yung kayamanan niya. Then sa Matthew chapter 19 verse 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Sa halip na manatili at sumunod sa Panginoon, siya po ay umalis at nalulungkot. Ipinapakita po nito na nang dumating ang sandali ng tunay na pagsunod at pagtatalaga, hindi po siya nagpatuloy. Sabi nga po ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mapapansin po natin na kausap po ni Pablo ay brethren or yung mananampalataya sa Panginoon. Kaya sa talatang ito ay para sa mananampalataya dahil sa awa at biyaya ng Diyos, hinihikayat silang ialay ang kanilang buhay sa Kanya bilang living sacrifice. Ibig sabihin nito ay buong buhay at isip, salita at gawa at pamumuhay ay dapat gamitin para sa Diyos. Ito ay nararapat sa paglilingkod ng isang taong naligtas. Dito po, gaya nga po ng sinabi ng in-example ko kanina, yung the rich young ruler, hindi niya po kayang ibigay lahat sa Diyos. Hindi niya po kayang bitawan yung kayamanan niya. Sa halip, umalis po siya na nalulungkot. Na parang sa isip niya, hindi ko kayang bitawan yung kayamanan ko. Parang dito, sinasabi ng Diyos na yung hadlang niya para mapalapit sa Diyos is yung mga kayamanan niya. Then, nakasulat nga sa Romans chapter 12, verse 1. Dahil po nakasulat dito na that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dito po is, bilang tayo ay living sacrifice, ibig sabihin, ang buong buhay at isip, salita at gawa at pamumuhay ay dapat gamitin para sa Diyos. Ito ang nararapat na paglilingkod ng isang taong naligtas. Dapat, pagkatapos po natin naligtas, dapat lumakad tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Lumakad tayo base sa nais ng Diyos para sa atin. Then sa verse 2 naman po, sa Romans 12, chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi dapat gayahin ng mananampalataya ang pamumuhay ng sanlibutan. Sa halip, dapat siyang magbago sa mamagitan ng pagbabago ng kanyang isip sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan ay maunawaan at may isa sa buhay niya ang mabuti, kalugod-dugot at ganap na kalooban ng Diyos. Ang layunin ng mga naniniwala kay Jesus ay maging tapat sa Panginoon hanggang sa kunin o ma-rapture tayo ng Diyos. Pansinin po natin na ang binhi ay tumubo. Ibig sabihin, mayroon pong panabas na pagbabago. Ngunit sinabi po ni Jesus sa Matthew chapter 13 verse 21, yet hath he not root in
in himself. Maraming tao po ang pwedeng magbago sa kanilang panlabas ng buhay. Maaari silang magsimulang magsimba at magbasa ng Bible. Ngunit kung ang kanilang buhay ay hindi nakaugat sa salita ng Diyos, ang pagbabago na yun ay hindi magtatagal. Ang ugat po kasi ay nagbibigay ng katatagal sa puno. Kasi pag malalim ang ugat ng isang puno, hindi po matitinag ito ng kahit anumang bagyo, hangin o ng landslide or ng pagbagsak ng lupa. Dito po, ibig sabihin, tayo po ay bilang Kristiyano, ang ugat po natin ay si Yesu Cristo. Dapat malalim ang ating ugat sa pananampalataya sa Jesus Christ na siya'y namatay para sa ating kasalanan, inilibing at buhay muli. Parang dapat sundin natin ang nais ng Diyos para sa atin at dapat maging living sacrifice tayo sa Kanya. Kapag tumitingin po tayo sa isang puno, ang una po natin napapansin ay ang mga dahon at bunga. Ngunit ang Diyos po ay tumingin sa ugat. Ganon din po ang Diyos sa ating buhay. Hindi tumitingin ang Diyos kung paano tumitingin ang tao o sa panlabas na anyo. Dahil tumitingin siya sa puso ng isang tao. Okay, buksan po natin 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel 16 verse 7. May Tagalog ba po ba kayo dyan? Meron. Pakibasa po ng Tagalog. 1 Samuel 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon tumitingin sa puso. Amen. Hindi po tumitingin ang Diyos sa panlabas ng anyo ng tao. Hindi sa kalagayan ng kanyang puso, kundi sa kalagayan ng kanyang puso. Kaya ang tunay na mahalaga ay hindi kung ano ang nakikita ng tao sa atin, kundi kung ano ang nakikita ng Diyos sa ating puso. Maaaring magaling po tayo umawit, pwedeng lagi po tayong active sa church o sa ministry, pwedeng kabisado pa natin ang Bible verse. Ngunit ang tanong ay, nakaugat ba tayo sa salita at sumusunod ba tayo at naniniwala sa salita ng Diyos? Napakahalagang tandaan natin na hindi ang araw ang pumatay sa halaman. Inireveal pala ng araw na mababaw pala ang ugat ng puno, ng supreme, ng halaman. Ganon din po sa pagsubok. Hindi po laging sinisira ng pagsubok ang ating katapatan o pagsunod natin sa Diyos. Madalas ay pinapakita nito kung gaano kalalim ang ating pagsunod sa Kanya o yung tiwala natin sa Kanya. Parang ang sinasabi po ng Diyos dito sa tuwing binibigyan po tayo ng pagsubok ay tinitignan ng Diyos kung sino ba ang ating unang lalapitan. Lalapit ba tayo sa Diyos o lalayo tayo sa Diyos pagdating ng pagsubok? Hindi ang araw ang problema. Ang parehong araw na nagpatuyo sa halamang mababaw ang ugat ay siya rin ang nagpalago sa malalim na ugat. Kung ang wayside soil po ay larawan ng pusong hindi nakinig sa salita ng Diyos, at ang stony ground naman po ay larawan ng pusong mababaw at hindi nagtagal, ngayon naman po ay tatalakay naman natin ang ikatlong uri ng lupa. Ang una po natin pinag-aralan, the wayside soil. Pangalawa po, ang stony ground. Pangatlo po, ang the thorny ground. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Ano yung una? Stone, the wayside soil. Wait, ano way? Wayside soil. Wayside soil. Pangalawa, stony ground. Stony ground. Pangatlo, The thorny ground. the thorny, yung matinik. Ako. Okay. Dito po, sa Matthew chapter 13 verse... Matthew 7. Matthew chapter 13 verse 7 po pala. Sorry. 13 verse 7. And some fell among thorns, and thorns sprung up and choked them. Then talong po tayo sa verse 22. He also that received seed among the thorns is he that hear the word
and care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh untruthful. Dito po, ang ikatlong uri ng lupa ay ang thorny ground, o ang lupa na may mga tinik. Hindi tulad po ng wayside soil na hindi po nakinig, na hindi po tumanggap ng binhi, at hindi tulad po ng stony ground na agad nalanta dahil mababaw ang ugat. Ang thorny ground naman po ay tumubo, ngunit habang lumalaki ang halaman, kasabay din nitong lumalaki ang tinik. Pinaliwanag po ni Kristo ang tinik at sinabi niya sa verse 22, "The care of this world and the deceitfulness of riches choke the word." Ang tinik po ay sumasagisag sa mga alalahanin sa buhay, pag-ibig sa kayamanan, mga bagay ng sanlibutan na umagaw sa ating puso, at anumang bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng trabaho, pag-aaral, negosyo, o ari-arian. Ngunit nagiging tinik po ang mga ito kapag mas mahalaga na sila kaysa sa Diyos. Ganito din ang isang tao na hinayang sakupin ng sanlibutan ng kanyang puso. Naririnig pa rin niya ang salita ng Diyos, ngunit wala siyang panahon para sa panalangin, pagbabasa ng Bible at paglilingkod sa Panginoon. Unti-unti siyang lumalamig sa pananampalataya. Hindi dahil iniwan siya ng Diyos, kundi dahil hinayaan niyang sakalin ng mundo ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Habang lumalaki ang halaman, nasabay din po nito lumalaki ang tinik, hanggang sa masakal ang halaman at hindi ito agad namatay, hindi din po ito natuyo, ngunit sinabi ni Jesus, he become unfruitful. Buhay po ang halaman, ngunit walang bunga. Maraming tao ang ganito. Lagi silang nagsisimba, nagdadasal at nagbabasa ng Bible. Ngunit unti-unting inaagaw ng sanlibutan ang oras, puso at isip. Mas marami na silang oras sa trabaho, cellphone, pera kaysa sa Diyos. Hindi dahil tuluyan iniwan sila ng Diyos, ngunit hindi na rin ang Diyos ang una sa kanilang buhay. Parang second option na lang sa kanila ng Diyos, at ang yun pong ibig sabihin ng thorny ground. Ano po yung mga thorns? Ipinaliwanag po ni Jesus kung ano-ano ang mga thorns. Una po, care of this world. Sobrang pag-aalala sa problema, trabaho, pag-aaral, kinabukasan, o mga alalahanin sa buhay. Hindi po masama ang magkaroon ng responsibilidad. Ngunit kapag ang mga ito ay naging sentro ng ating puso at isipan, pwede nilang masakal ang salita ng Diyos. Kaya po dito, ang ibig sabihin po ng choke the word, ay ang salitang choke, ay ibig sabihin ay sakalin po, pigilan. Example po, parang halaman na napapalibutan ng mga damo. Kahit may mga tubig at sikat ng araw, hindi ito tumutubo ng maayos dahil kinukuhanan ng mga damo ang space at sustansya. Ganon din ang ating puso kapag napuno ng pag-aalala sa mundo, nasasakal po ang salita ng Diyos sa ating buhay. 1 Peter chapter 5 verse 17. 1 Peter chapter 5 verse 7. Walang 17, hanggang 14 lang siya. 7. Casting. 7. 1 Peter 5:7. Yun. Sorry po. 1 Peter 5:7. 1 Peter chapter 5 verse 7 po. Ang sulat po dito, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ang verse po na ito ay isang reminder, huwag po natin dalhin mag-isa ang ating mga alalahanin. Sa halip, pinagputos ng Diyos na casting o ipagkaloob natin ang lahat ng ating problema sa Kanya. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Love not to her. 15 to 17. 1 John 1 John 2:15 to 17. Love not the world. Sige po, pwede na pagbasa po. Ha? Pagbasa po. Ito po ang sabi, 1 John 2:15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh,
and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Dito po sa verse at 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ay hindi po sinasabi ni Juan na wag po natin mahalin yung tao dito sa mundo. Ibig sabihin po nito, yung tukol po nito na wag natin ibigin ang makamundong sistema. Ang pagnanasa, kayamanan at mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos. Kapag mas mahal po natin ang mundo kaysa sa Diyos, nasasakal ang salita ng Diyos sa ating puso. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay umahadlang sa ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Imbis sumusunod po tayo sa utos ng Diyos, parang inuuna po natin yung makamundong bagay kaysa sa Diyos, kaysa sa pagsisilbi ng Diyos. Huwag po tayo maging kagaya ni Dimas. Siguro yung kasi nyo ay kilala na po si Dimas. Dito po, isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng natoli ground ay si Dimas. Nung una po ay si Dimas ay isa sa mga tapat na kasamahan ni Apostol Pablo sa ministry. Lagi siyang nasa ministry ng Panginoon, sumasama lagi kay Apostol Pablo. Makikita po natin ang kanyang pangalan sa mga sulat ni Pablo sa Philemon chapter 1 verse 24. Philemon verse 24. Masulat po dito, Marcos Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. Dito po, tinawag pa po ni Pablo na fellow laborer or kapwa manggagawa. At mababasa din po natin ang kanyang pangalan sa Colossians chapter 4, verse 14. Nakasulat po dito, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Ipinapakita nito na si Dimas ay kasama sa ministry. Kasama niya si Pablo sa gawain ng Panginoon at naririnig niya ang salita ng Diyos. Ngunit paglipas po ng panahon, may nangyaring malaking pagbabago. Habang si Apostol Pablo po ay nakabilanggo dahil sa pangaral ng Ebanghelyo, iniwan siya ni Dimas. 2 Timothy chapter 4 verse 10. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Nakasulat po dito, For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus